day. Ngayon, tuturuan ko kayo ng drawing tools for 3D. So, as you can see, nag-drawing tayo dito. Delete natin na siya. Okay. So, there are times na kailangan mo ano, ma, paano natin tatansyahin yung mga building. Merong mga types ng labeler, gagamit ng tools, kung anong tools ang kailangan sa bawat situation. Ginagawa nila ganito. Control. Yan. Ginagawa nila, inaanoan agad nila yung pag tinatansyahan agad nila yung wall. So, as para sa mga newbie sa inyo, kailangan nyo lang alamin kung paano. So, unahin natin ang vector. So, ayusin muna natin, fit natin. Kailangan fitted siya. Then, let's start with paano tayo mag-set ng vector. So, ito, nakita nyo to, building vector. Yan yung number 3. Click mo yung sa nyan. Para click mo yung building, yung point ng building. Then, set ka doon. Then, pagka-set mo doon, si Ginger na ang magsiset kung paanong position ng building mo. Paano position ng 3D wall mo. Then, pagkatapos mo i-tansyahin kung nasan yung ground space. Then, nakaset na siya. As you can see, siya na magsiset ng vector mo. Ayan. Set nyo na yung vector mo. Control drag lang para mag-set ng vector. Ayan. Ayan. So, nag-set na siya ng vector. Next step, pwede tayo mag-cut dito. So, cut lang natin siya. Cut na rin natin to. Kung hindi siya nagpapantay sa image, pwede kayo mag-switch ng S. Remember, kailangan nyo lang malaman kung paano paano i-capture yung building, yung image, doon tayo magbe-base. Okay? So, wait, may nag-PM. So, okay. So, eto, since dito wala tayong line, pwede tayo mag-S, then F para mag-straight. Okay? So, okay na siya. Kailangan lang natin yeah. Ang susunod natin is trace tool. Trace tool, paano tayo mag-trace tool? Press H. Click ka dyan sa wall. Nakita nyo itong red dash line. Yan yung guide nyo. Yan yung pagtitrace nyo sa building. So, paano tayo mag-trace? Pagka-click mo agad sa desired na saan ka komportable na mag-trace, 1,
2 agad. Then, punta ka na doon sa dulo. Control drag. Si Ginger na ang bahala kung saan siya magpa-follow. Ipa-follow niya yung red dash line. Siya ang magdo-drawing para sa'yo. So, click mo doon. Then, pwede ka mag-switch ng ibang tools. For example, S. Ayan. Then, draw. Draw mo hanggang dito. Space. As you can see, nakikita nyo, meron siyang wall agad. May wall. Press Q. Pag na-press nyo yung Q, ibig sabihin yun, on and off. Pag online naman, magso-solid line siya. Pag online exam, magso-solid green dash line siya. Magda-dash line. So, wag kayong mag-worry doon. Alam ko madami mga newbies na, sir, ba't nagkaaganto? Hindi ko ma-on off yung iba yun sa online, iba yung sa offline. Remember that. Take note nyo na lang. Then, dito magte-trace ulit tayo. Since ito, hindi niya makuha, kunin natin siya. Depende sa inyo, guys. 1, 2. F5. Okay? Meron pa dun sa ilalim. So, lagi nyo tatandaan, pag mag-3D kayo, kailangan unahin nyo yung pinakamataas na parte ng building. So, ito, taas to. Ito, wall lang to. So, napansin natin na wall siya. Pwede natin iusog yan. So, paano tayo dito? Paano natin i-connect to? So, connect natin. 1, 2, tapos F. Since ganyan siya, pwede kayo mag-F. Pag lalabas kayo, kasi pag nag-continue kayo ng H, susundan ni Ginger yan. So, kailangan nyo it's either yung situation nyo is nandito, mag-S agad kayo para hindi isundan ni Ginger. So, since etong situation na to is pwede siyang mag-right angle, edi mag-right angle tayo. Pause. H ka ulit. Makita mo mayroon siyang red dash line. Ayan. S. Remember, control drag pag gumagamit tayo ng tools. Space. So, eto. So, yeah. So, masyadong mataas yung wall dito. So, ang gagawin lang natin, ito naman yung alt, yung pag-a-adjust ng height ng 3D wall mo. So, hold alt, then click mo yung line. I-adjust mo lang siya ng konti. Huwag kang taliwas. Ibig ko sabihin, huwag yung ganto. Huwag niyong gagawin yung ganto kasi hindi niyo siya mag-group. Kailangan, siya, tama siya sa direction ng wall ng taas. Okay? So, okay na yan. So, na-adjust na natin. Na lang natin, estimation natin. Hindi natin nakikita. Kasi pinakamababang part na siya ng building. So, meron pa dito. So,
So mag-H ulit tayo. Ang technique ng iba dito is hinahanap nila kung saan talaga nagzo-zoom in yung ibang labeler, ibang tenure. Ayan. F. Kinukuha muna nila yung height ng building talaga. Sa kanila i-edit yan. Pwede kayong magganto, naka-S kayo, then H. Ayan. Sundan nyo lang yan. Ayan. So dito, ito yung situation na kailangan yung alamin kung ano ang itsura. Paano siya i-edit? Depende sa inyo. Kung ang repair tool is magagamit nyo, pwede nyo siyang gamitin yung repair tool. Yan. Repair tool. To, mataas to. So, eto, sinadya ko talaga na ikat to. So, meron tayong isang repair tool na hindi masyadong ginagamit. Ito yung nako-confuse yung ibang labeler. Sabihin nila na ano po yung letter U for repair. Ito yung letter U. Click mo yan. Then, yeah. Para siyang Z, pero for building repair na 3T. For example, U, letter U ulit. Gaano lang siya. Siya lang ang sa inyo, mag-a-assist sa inyo. Okay? Ito yung ginagamit for repairing the building. Okay? Kung naririnig niyo yung pusa, I'm very sorry. Then, H ulit tayo. Ayun. Kailangan nyo lang kunin yung outline, then gumamit kayo ng ibang tools. Okay? So, kung mali yung height nito, for example, hindi sakto yung nyo, alt nyo lang para i-adjust mo. Okay? So, next, paano tayo mag-group? So, etong part na to, isang building siya. Ito, hiwalay na part siya. So, hindi natin siya na considered as part of the building. So, highlight mo lang to. Then, number 4. Yan. Nag-group na siya. Pag kinlik mo siya, lahat ng label is ma-considered niya as 1. Mababasa na ni Ginger na this is a one building. Hindi siya magkakaiba. Pag pinasa natin to, naka 1 siya. One building siya. Treated as one building. So, kung gusto mo for example i-degroup siya, click mo lang yan, then 5, group mo yung mga building na kailangan mo. Shift, then click,
using select tool, then 4. Yan. So, ito, one building siya. Ito, hindi kasama. Ito mo siya, 4. So, 1, meron tayo 1 and 2 building. Depende sa situation yan. Paano natin malalaman kung isa lang siyang building? So, lagi mo i-observe yung part ng mapa. So, eto, kikita nyo to, parang isang ano lang siya, isang property. So, pag isang property siya, that is the time na kailangan mo siyang i-group as one. Paano natin malalaman kung magkasama siya dito? So, nakikita natin yung nakikita natin yung 3D wall niya. Then, drag mo doon. So, ito yung wall mo. Ito yung footprint. What I mean, ito yung footprint mo. Ito yung footprint ng building na yan. So, hindi sila magkadikit. So, take note, kailangan yung malaman kung paano mag-observe sa mga building. Kung hindi sila magkadikit, ibig sabihin hindi sila pwedeng mag-group. There are different types of building. May space sila. Kailangan may space ang bawat building kung hindi sila iisa ang footprint. Okay. So, next, mag-aano tayo ng other hotkeys. Other hotkeys is for us to help paano maging okay yung natin, yung pagle-label natin. So, as you can see, sinabi ko na yung letter Q, on off yung 3D. Then, meron naman tayong isa pa, for example, ito, maglalagay lang tayo ng dot, ng point. Ayan, kita nyo, nagdagdag ako ng point. Yan yung adding points. Pag gusto nyo magtanggal ng number, mag-add ka ng point, number 1 lang. Kailangan mo pang i-click yung label, then 1. Kung gusto mong mag-delete ng points, number 2. Kailangan mag-green muna para matanggal yon. Then, ito, okay lang mag-yes and no. Kasi, naka 100 clicks na tayo. Kaya ganyan. Okay? So, naglag siya. Okay. So, add points. Yun. So, meron pang isang tool. Kung sira yung left click nyo, use letter D para maglagay ng points. For example, to. Letter D yung gamit ko. Pag sira lang yung left click nyo. Ayan. Ito ay for other option lang. Kung sira yung left click or sira yung mouse mo. Then, meron pang isa. Di ba naalala nyo kanina, nag-set tayo ng vector. Kung gusto mo na maiba yung vector mo, for example, ayaw mo ng ganyan, gusto mo yung freestyle na vector, press letter T
then escape. So nakita nyo to, yung vector hindi na siya letter L. So kahit saan na ako pwede mag-vector. Pwede na ako mag-set ng vector. Pwede ng anong position ng vector. Okay? So ganyan. Laging tatandaan, pag ang building is residential, draw as one siya. Pero kung building siya, part of the building siya, for example, ito. Kung part siya ng building, pwede nyo siyang i-treat as part of the part siya ng building, pero yung gantong itsura hindi siya kinakat. Ang kinakat lang natin yung mga ganto. So another part naman, so eto may ano siya, may wall siya. Kung gusto nyo i-copy ang wall neto, i-set nyo to 3 para mag-set siya ng vector. Then, click mo to. Then, para ma-paste ang direction ng vector, press number 6. Then, i-connect natin siya. Z, H pala. Ito yung red dash line niya. Zoom out. Then, group. Pag nag-group siya, ibig sabihin tama yung vector. Pag lumabas yung trace tool, yung red dash line, tama yung pagko-connect mo ng building. So next, other hotkeys pa is letter R. Kadalasan ang ibang new applicants dito, new labelers, na-press nila yung letter R. Ayan po ay tawag dyan is toggle focus. Toggle focus is para lang malaman mo. For example, ito, may drawing tayong ganyan. Malaman mo kung tama ba yung drawing mo. For example, yan, may konti pa nandito. Ito. So, kailangan mong i-capture to. Kailangan mo siyang i-capture. 1, 2. F. Pwede ka mag-S. Then, pwede mo siyang i-group. Pag nag-R ka ulit, makita mo, yan. Yung drawing mo is, part na siya, tugma siya sa drawing mo. Ito yung gamit ng R. So, ngayon ginamit na natin yung drawing tool for 3D. And drawing tayo na tinuro ko na rin yung other hotkeys. So, okay. So, this is, ito na yung final na So, I hope na matutunan nyo na kung paano gumamit ng mga drawing tools. So, okay. So, I hope na makatulong to sa basic exam nyo, sa online basic exam. And we're hoping na makabisado nyo yung mga basic tools.